Sa pagiging residente ng Barangay Murok-Burukan, ako po ay isang PWD. Sa ngayon, kasalukuyan nagsisilbi as Barangay Secretary. Sa pagiging volunteer ko, ang naging papel ko ngayon ay PPT Head. Ako po ang nagpa-facilitate sa pag-propose ng mga priority projects para mabigyan ng katugunan ang kakulangan pa dito sa aming barangay. Ako po bilang volunteer, hindi ko po nililimitahan ang aking sarili upang ipakita ko ang aking talento. Hindi ko po talaga iniisip na sasabihin nila nakakahiya yung ginagawa ko. Hindi ko po yan iniisip. Iniisip ko po na tingnan nila ako sa paggawa ng mabuti, tingnan nila ako sa range ng kakayahan ko po. Marunong din ako maggawa ng bahay. Carpenter po ako. Marunong po ako mag-first aid ng mga may sakit. Minsan ako po ay doktor, nurse, barangay captain, barangay officials, BHW, utility, tanod, at marami pang iba. Sa pagiging PWD ko po ay ni minsan hindi ko malang inisip na ako ay PWD, pero sometimes nararamdaman ko yan tuwing ako ay susuot ng sandal, sapatos o damit. Pero sa mga gawain ko po, hindi ko po inisip na ako ay PWD. Kung minsan nga po, nahihigitan ko pa ang trabaho ng normal na tao. At hindi ko rin iniisip na magiging hadlang ito sa lahat ng aking trabaho. At nagiging saksi po ang lahat ng mga tao kung paano ko po ginagampanan ang lahat ng aking trabaho. Higit pa sa kanilang inaasahan. Kinakaya ko po lahat ng yan kahit ano pang problema dahil ang sabi pa nga, anumang problema na dumating, walang permanente. Siyempre po, sa gabay ng Panginoon, sa aking pagtulog at pagising, nandyan po lahat ang aking pagdarasal. Yun yung ina-advise ko sa kanila na sabi ko para kahit paano, kahit alam natin na mahirap yung sitwasyon natin dito sa barangay, sabi ko sa kanila, magtulungan ang bawat isa. Magtulungan, huwag alisin yung respeto sa bawat isa, maging responsable sa lahat ng bagay. Kasi lahat naman tayo dito sa barangay, kahit hindi elected officials, lahat tayo may responsibilidad sa ating barangay. Mayroon tayong responsibility sa lahat ng kung ano ang mayroon ang barangay. Kasi tayo lang naman ang sa loob ng barangay, kung sino nakatira dyan, sila din naman yung makikinabang. Sila ang dapat makialam kung ano ang nangyayari sa loob ng barangay. Nakikita ko rin kasi na ang pagiging isang volunteer, isang trabaho na walang kapalit na pera pero yung serbisyo niya ay hindi makakalimutan. Dito ko na ang pagiging isang serbisyong publiko na tinatawag na kahit na ika nga, sabi nga, volunteer ka, wala ka talagang inaasahang sahod buwan-buwan. Yung pakiramdam mo na nakikita mo na nakakatulong ka sa bayan nyo, sa barangay nyo, napaka-malaking bagay na para sa akin. Ang barangay po namin, ang total population ng aming barangay ay 1,856. Yung mga pangunahing hanap buhay ng tao dito sa amin kasi nasa coastal barangay kami, pangingisda, pagsasaka. So ang kailangan bigyan talaga ng pansin dito, lalo na yung barangay namin, isa sa pinakamahirap, isa sa barangay na mahirap. Dito sa 11 barangays ng Monreal, yung barangay namin, yung isa sa mahirap. Kasi limited yung budget, wala kaming ibang source of income, walang pumapasok na mga investors o wala dito sa aming barangay. Kawawa yung mga kababaryo ko, lalo na kung dumating na yung panahon na maalon, hindi na makakapagpalaot, inaasahan na lang naman nila sa bukid. Ang problema, pag maalon, sabay yung ulan. Di ba? Yun yung nagiging problema dito sa amin. Bigyan natin sila ng pagkakataon.
binibigyan natin sila ng pagkakataon kasi hindi sa lahat ng oras nasa bahay lang sila. Kailangan din nilang lumabas para magtrabaho kasi nakita nila na yung binibigay na proyekto ng Kalahi is para rin sa amin, para rin sa kanila, para sa darating pang henerasyon. Nagtutulungan talaga. Kita nyo naman kung nagtatrabaho, kababaihan, katulong yan talaga. Yun si Maribam, si Secretary, naghahakot siya ng simento, ng buhangin, naghahalo yan ng simento, nag-iigib ng tubig para lang matapos yung proyekto. Sa mga experience ko po, una-una, hindi ko talaga makalimutan yung aking experience before. Biruin nyo, sa isang kagaya kong PWD, ako po ay carpenter. Ako po ay laborer ng Kalahi. Marunong po ako basta lahat ng mga hardworking na klaseng hardworking is kaya ko po yan. Masaya ako na ganito ang aking naabot ngayon. Hindi ko po inaasahan, ako po, sa isang kagaya kong PWD, ako pa po ang naging bayani. Sa lahat ng aking naranasan, ng mga pagsubok sa buhay ko, na ako ay isang PWD, hindi ko po inisip na magiging kawawa po ako. Ang inisip ko po, tinatak ko sa isip ko na maging +1. +1 po dahil, ibig sabihin, kung ano man ang aking ginagampanan ngayon o natapos ko, naging achievements ko, proud ako sa sarili ko na ako ay nakapagtrabaho ng ganon, naging karapat-dapat ako sa lahat ng mga gawain ko, maging sa barangay, maging sa pamilya namin. Hindi ko po iniisip na ako ay may kapansanan. Masaya po ako. Pagsisilbi sa kapwa, nandyan po lagi. Masaya po sa pakiramdam. Dati, ang mga karamihan namin na volunteer, mga mahiyain. Mahiyain talaga kami, lalo na pag iba-ibang taong dumarating. Ngayon, dahilan sa proyekto ng Kalahi, nandyan yung seminars, na ano na yung confidence namin na makihalubilo sa mga tao. Tapos, marami na rin kaming kaalaman na pwedeng baunin kahit na kami tumanda. Ang kagandahan ni Kalahi sa kaniyang pag-i-implement ng mga proyekto na ito'y hindi basta-basta mai-implement ng basta na lang na kami ay magpapagawa dyan ng drainage canal. Dahil ang programa ni Kalahi, transparency, nagkakandak ng meeting, sinasabi sa barangay assembly na ito yung mga napagkaisahan ng community, ito ang nakuha na priority project na nalalaman ng community na ito ay na proyektong ito ay galing sa Kalahi. Then yan din ang maganda na gusto din namin i-adapt ng LGU, yung mga pag-i-implement na dapat pag nag-implement ng proyekto, malaman ng tao saan ito galing. Yan ang mas magandang ma-adapt ng LGU na ginagawa ng Kalahi. So sa Kalahi Seeds naman, maraming salamat sa Kalahi Seeds sa mga proyektong ibinigay nyo po dito sa barangay namin. Napakalaking bagay po nito. Lahat ng proyekto hanggang sa ngayon, napapakinabangan pa rin ng barangay. Nahihirapan kaming itawid noon sa bayan, maibenta namin. Tapos yung mga gulay na mula dito, tapos yung mga kamuting, mga root crops na mula dito. Nahihirapan kaming itawid dahilan nga sa ang aming daanan noon, napakahirap na daanan. Ngayon, mas madali kasi madali ng daanan, may sasakyan na kami, may mga motorcycle na pumupunta dito. Madali nang puntahan kung saan kami dapat na namin ibagsak yung aming produkto. Una-una na natapos namin ang pathway, Murok-Murokan to Lapu-Lapu. 2,000 meters po yan. School building, pathway, footbridge, seawall, quarantine facility, provision of amenities ng kasalukuyang
multipurpose hall namin. Sa lahat ng yan, masasabi ko na nagkaroon ng tibay ng loob na mapagtagumpayan ng bawat pamilya ang magpaaral ng kanilang mga anak dahil sa hindi mahihirapan ang kanilang mga anak na pumasok sa school, mag-transport ng mga produkto, at kung mayroon mang mga kabataan na maging kagaya ko na PWD, hindi mahihirapan para pag-aralin ang kanilang mga anak dahil sa malapit po na ang school, maganda ang accessibility ng papunta ng school, at saka sa kasalukuyan na mayroon kaming provision of amenities dito sa daycare. Lahat po ng yan ay nabibenepisyo ng mga bata, at saka mayroon kami ng daycare worker. Siguro, nakikita naman nila na yung project ng Kalahi ay talagang subok na. Kaya, maski sabihin natin na hindi mo sila talagang pinipilit na mag-participate or makikooperate sa'yo, nakikita nila, willing sila mag-participate, willing sila maging volunteer para sa sa Kalahi. Once na naging volunteer ka, inspirasyon nyo ito. Magtumandaman kayo, sasabihin ng mga anak nyo, ay, ito yung mga ginawa na proyekto ng mga magulang namin. Ito yung pinapaano ko sa kanila na hindi lang para sa amin, kundi para sa mga anak namin. Dapat ang pagiging volunteer talagang nasa puso mo. Sa puso mo yung pagiging volunteer. Hindi ka naghihintay ng kapalit na kung ano na ibibigay sa'yo. So, dinala ko yan. Naging inspirasyon ko ang pagiging volunteer ko sa Kalahi hanggang sa naging barangay officials ko. Kung may pagkakataon kayong tumulong sa komunidad natin, tumulong kayo. Walang pag-alinlangan at walang sabi nga niya, kung kaya nyo, gawin nyo. Walang kung ano-ano pa man, basta nasa tama kayo. Sa pagiging volunteer ko po ng Kalahi Seeds, buong puso kong ipagmamalaki sa atin lahat, sa lahat ng tao dito sa aming komunidad, na huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti, huwag tayong titigil sa pakikipag-participate ng mga meeting dahil kung noong panahon tayo ay inosente, masasabi natin na tayo ay tihado sa iba. Ngayon, ito na po ang paraan na ang lahat ng ating kakayahan maibigay natin sa ating kapwa at maibahagi natin na baka nandyan sa atin ang hinahanap ng Kalahi Seeds na may kakayahan tayo upang mag-participate, facilitate ng lahat ng programa na mayroon sila. Isa siya sa mga masigasig at aktibong volunteer. Nakilala ko siya na isa siyang volunteer nung time ng 2015 ata na may bagyo dito sa amin na Nona. Isa siyang, despite sa kanyang kapansanan na hindi ang kanyang paglakad, mayroon talagang problema. Pero, nung nagbigay ng tulong ang ating Red Cross, isa po siya sa volunteer na sumama, namigay ng mga relief goods sa mga barangay. Isang magaling na volunteer, isang magaling na sekretary, isang magaling na mamamayan ng kababaihan, isang magaling na leader ng kababaihan, si Ma'am Genoveva. Kaming mga officers, hindi po kami tumitigil sa pagsabi na makinig tayo. Lahat ng ito ay sa atin, sa pamilya natin, sa magiging apo natin, balang araw, at saka sa pagiging member natin, pagiging volunteer natin, tayo din ang una-una, sabi ko nga kanina, direct beneficiary, kasama na yung nandoon sa indirect beneficiary. Napaka saya ko, ng kalooban ko. Hindi ko man ma-express kung gaano kasaya, masayang masaya dahil sa nagkaroon ng
ng katuparan ng aming pananaw. Kahit na anong task na ibigay ko sa kanya, ginagawa niya yan lahat talaga. Wala niyang pag-aatubili na hindi yan tumatalikod sa responsibilidad. Yun ang nabibiliban ko sa kanya. Pangalawa po sa aking pamilya na kahit umiiyak sila sa na-encounter ko dahil sinabi nila sa akin na bakit daw mas mahal ko ang mga tao kaysa aking pamilya. Naiiyak po ako dahil hindi ko binabaliwala ko lang po yun. Binabaliwala ko po yun, pero alam ko po sa aking sarili na sila din ang magtatama sa balang araw. Sila ang mabibinipisyuhan. Dati po, dahil nga po ay high school graduate lang ako, sino ba ang mag-aakala na ako ngayon ay isang bayani? Tapos ngayon ako po ay isang sekretary, PWD pa po. Kaya hindi ko po iniisip na ang lahat ng mga struggle sa aking buhay ay hindi ko makakaya. Dahil po sa Panginoon, kinaya ko po ang lahat. Ngayon ako po ay naging malakas ang loob. Siguro masasabi ko sa aking sarili na wala pong problema na hindi ko kaya. May kapansanan, ano man po ng nauri ng kapansanan meron kayo, huwag po kayong mahiya. Ipahayag nyo sa mga kasamahan natin, sa mga kabarangay natin na hindi po natutuldukan tayo sa ating kakayahan na isit aside tayo. Huwag niyong isipin sa inyong sarili na nandito tayo kasi PWD tayo. No, hindi ganun. Ibigay natin ang the best. O tsaka, doon lang tayo lagi sa tama. Dahil kapag nandoon tayo lagi sa tama, balang araw, na ang gabay ng Panginoon, nandoon ang liwanag sa atin, liliwanag ang buhay natin.